Hindi ako pinakamalaking fan ng Voltes 5 or kahit ano, hindi ako mahilig sa mga giant robot anime, sci-fi, subgenre. Pero malaki rin yung pakikisama ko sa hype nung lumabas itong Voltes 5 Legacy nung nakaraang taon. Only dahil ang laking event nito na kakaiba sa isang prime time slot na may ganito kalaking budget at epiko yung tema, masyadong too good para sa isang GMA teleserye. At nang lumabas na, hindi naman na-disappoint. Ito yung eksaktong na-expect ko dahil nga rin nasabi ko na hindi ako kalaking fan ng subgenre na to. Pero nagustuhan ko pa rin ito dahil sa refreshing yung na-present. Noong mga nakaraang taon siguro, 10 years old siguro ako, yung tatay ko syempre ay lumaki sa show na ito. Kaya nung nagkaroon siya ng nostalgic reminiscing na panoorin yung 70s anime, doon ko nakuha yung unang impression ko sa Voltes 5 at doon ko rin nakuha yung unang appeal doon. Also, konting review ko lang sa 70s na show na yon. Hindi ko pa natapos sa lahat ng yun, syempre. May mga napanood akong mga ilang episodes doon. Yung paulit-ulit na bawat formula doon sa show na yon. Merong beast fighter na mag-asik, kasama-sama yung 5 piloto, away konti sila Mark, Steve, mag-bolt in, tapos sa totoo lang, dahil ako masilig ko yung pagka-invest sa characters sa pag binibinge yung serye. Hindi gagana syempre sa akin yung anime dahil lahat ng episodes ng original ay ganun, parang paulit-ulit na ng formula. May mga ilang character development na nga doon unti-unti, pero naulit-ulit yung formula eh. Parang hindi siya parang nagde-develop talaga na parang linear. Pero hindi katulad dito sa Voltes 5 Legacy. Mas okay to. Mas okay yung narrative nito dahil kasi mas nag-focus ito sa pinakakwento ng characters simula kay Dr. Ned Armstrong. Sa anime kasi, sa bawat episode, syempre, yung labanan sa Beast Fighters, tapos sa later episodes nun, unti-unting dinedevelop yung backstory kay Ned Armstrong bilang rebelde sa Busan, yung pinaka-kontrabida ng show, yung Empire. Kaya mas nagustuhan ko sa Legacy na ginawa nilang linear yung plot doon. At para rin naman sa di magsawa yung audience, at least isang beast fighter lang sa isang linggo ang meron dito. Sa Monday to Friday na airing nito, sakop doon sa 2 to 3 episodes yung labanan o build up doon, at in between doon ay yung character development. At nagustuhan ko yun kasi isipin nyo, pag araw-araw sa 90 episodes ng show na to, araw-araw may beast fighter, mainip kayo doon syempre. So, yung mga unang lumabas doon, narinig yung mga criticisms ng tao dito ay masyadong nag-focus sa love story at may love triangle nga dito kila Mark, Steve, Jamie, pero nauwi silang natural sa kwento, at least realistic, opposed kasi sa anime na mayabang sa kung ano bang rason at lahat. Pero dito parang nakita mo rin yung parang pagkabago sa ugali niya dito dahil sa parang element na yun dito. Yung ayoko lang siguro dito sa character dramas ay yung inclusion ng love interest kay Big Bert na napamahal siya sa isang espiya na Busan. Hindi naman sa unnecessary yung mga nangyayari sa kanila. Parang masyadong mahaba na lang siguro yung parang naipakita nila para doon. Pero tingin ko lang parang masyado silang, napahaba nga. Paano din naipakita yung kanilang itatakbo sa kwento. Isa pa dito ay yung character exclusive dito na hindi ko rin nagustuhan, si Ella Villanueva na si Ava. Magaling yung acting niya rito. Doon naman na-convince ako na mairita ka dapat sa kanya. At yun yung punto niya. Pero di ko gets kung bakit nga rin siya nandito, yung original character na to. Nandito siya para dumagdag pa dun sa love triangle nila Mark, Steve at Jamie. At yung motivation niya at lahat ay napaka over the top sa ano pa bang nangyari dito sa labanan ng Beast Fighters na to, ganun. Isipin mo kasi, mag-isip kayo ng mga kontrabida ng ano bang rason kung ba't sila masama, ba't nila ginagawa yung itong terrorism at lahat. At yun yung meron kay Ava, parang di mo alam kung ba't siya masama maliban sa magselos. At saka ganito ba talaga yung aabutin ng isang tao na magselos. At saka nung natapos na yung subplot na to, parang wala naman nadagdag sa overall ending ng kwento eh. Like, ano ba yung punto nun? So, yung main events dito ay yung mga battle na ni Voltes 5 at nung Beast Fighter sa Busan. Yung mga CGI fights nila mismo. Gusto ko yung labanan dito, maayos yung mga shots at editing. Karamihan kasi sa ganitong sitwasyon kumpara ko siguro sa Transformers. Ano ba ito? Ang gulo.
'di ba? Pero yung fights dito ay nasa quality at least ng Pacific Rim. Magugulo nga yung mga mangyayari dito pero yung at least malalaman mo naman, naintindihan mo naman kung ano nangyayari. Kumpara kasi sa Transformers, kung ano nung kalokohan yung mga nakikita mo sa frame eh. Pero yung tingin ko dito sa CGI, kahit maganda siya, pati yung motion at lahat, sa tingin ko, sobrang polished at makulay siya. Maganda yung pagka-render dito pero tingin ko sobrang liwanag. Yun lang. Also, di naman masyadong kritik. Pero yung building sa ito, ano bang lugar na to? Siguro, di naman siguro Pilipinas to pero para siyang utopian version ng bansa natin. Pero kung nakikita mo yung mga tao dito na nagkakaroon sila ng hysteria, mga foreigners sila. Ewan ko ba, ano ba yung, parang kakaiba lang kasi. Like, Pilipinas ba talaga to kasi yung mga characters nagsasalita sila ng Tagalog. Hindi rin nasabi kung sa Pilipinas ba to eh. As in, lahat dito ay green screen pero maganda at least tingnan sa mata. Mula sa unang kalahati, consistent naman sa quality yung teleserye hanggang nagkaroon ng additional scenes bilang filler na parallels dito sa giligan na Beast Fighter dun sa original 70s anime. Pero opposed nga na giant robot battle, hindi naman robot yung Gilligans eh. Meron tayong physical live action na labanan mula sa kasing size lang ng normal na tao. Walang Voltes 5 na meron dito na robot. Ewan ko ba, ba't pa to nadagdag dahil nagmukha siyang kakaibang setting mula sa napresenta ng parang set ng Encantadia or The Survivors eh. Kesa, yun, Voltes 5, ano ba yung na-expect mo doon sa Voltes 5? Syempre, kapansin-pansin din once na natapos na yung filler na yun na chapter sa palabas na to. At heto na naman tayo tungkol sa run ko pagdating sa finale ng mga GMA teleserye. Alam niyo na to kung pinapanood niyo yung mga ilang reviews ko, yung mga nakarang kong review. So, parang nakokontradict ko na rin yung sinasabi ko kung paano ko kinomplement yung show na to sa parang ginawang linear yung kwento kaysa dun sa original 70s anime na nagsimula tayo sa parang timeline na to tapos bigla silang may pinapakitang backstory tungkol dun sa Busan tsaka kay Ned Armstrong. Yung ganun, parang unti-unti nilang naglalagay sila ng backstory habang araw-araw may laban na Beast Fighter. So, yung parang malaking flaw dito kung paano yung parang consequences na ginawa nilang linear yung plot ay so ayun, meron ng malaking laban yung Terra Air 2. Parang pumasok na sila sa planeta ng Busan. At meron ditong final Beast Fighter na kinontrol ni Zardos, Astig. Pero alam nga natin lahat dahil din na-represent nga yung linya na kwento. Alam natin na prinsipe na Busan ay kapatid niya yung tatlong Armstrong brothers. Yung tatlo pang piloto dun sa Voltes 5. Sa original show, naging effective siya bilang twist. Sa kalagitnaan natin ng kwento, dun yun na-reveal. Pero dito, sa simula pa lang, alam mo nang, ayun na yung twist na, ayun, kapatid nila yung kontrabida ng show. At parang dito naman, di naman siguro nila ginagawang masyadong malaking surprise. Pero dito, dahil alam na nga natin yon sa simula, nung nireveal pa yun sa characters, dito sa finale, parang wala lang yon dahil namatay ultimately agad si Zardos last minute nung narinig niya yon. At sa tingin ko, parang hindi maganda sa parang pacing ng show. At overall, hindi naman masyadong malaki yung run ko dito kumpara sa ano bang narun ko sa Maria Clara Tiwala at Royal Blood. At overall, ayun na lang yung karamihan doon. Mula sa typical ending na may pamontage pa na iba-iba, magandang highlight kung ano ba yung kahalagahan dito, kung ano ba yung mga binash ng mga tao sa show na to. Yung naging journey ng characters, parang ayun, parang in your face, mali yung opinion nyo. Ganon. Gusto ko na pinakita yon. At yun, yung mga natutunan nila mula sa show. Gusto ko yung reward at endgame nila. Maliban kay Mark. Pero mukhang masaya siya at least sa labas. Pero sa loob, mukhang devastated pa siya. So in conclusion, 7.5 out of 10 lang yung mabibigay ko rito. Maganda nga siyang palabas, maganda yung cast, maganda yung mga ilang factors at mga ilang elements dito. Lalo na yung CGI. Lahat with sa konting criticisms ko. Hanggang dun lang yung mabibigay ko eh. Dahil nga, hindi nga ako masyadong fan itong robot, giant robot versus kaiju subgenre. Pero, entertain pa rin naman ako at least. At yun na yung masasabi ko sa Voltes 5 Legacy. Ano masasabi nyo? Papanoorin nyo pa ba yung replays ito sa hapon? Ako, hindi na dahil sa schedule ng school ko. At syempre, pwede ko naman panoorin tong sa online di ba? Kung gusto ko sa GMA. At wala pang commercial.
At ano masasabi nyo naman sa show na to, paalam nyo sa akin sa comments. At subaybay pa kayo, marami pa akong Honest Pinoy trailer sa ibang movies at serye na bago. Maraming salamat sa panonood at ingat!